mandirigma. Yan ang bansag ngayon sa mga commuter na araw-araw nakikipagbalyahan at nakikipagsiksikan tuwing rush hour. Ngayong nalalapit na ang ikalawang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Duterte, may panawagan sa kanya ang mga sumusuong sa traffic at siksikang mga tren para lang makapasok sa eskwela o trabaho. Si Tina Panganiban Perez on assignment. Minsan hassle sa pila, tas sobrang parang may matay na ako kasi minsan sobrang haba niya talaga. Nababastos ka pa nga. Inilalabas po ng ating bagong pamahalaan kung ano talaga ang problema, hindi po tinatakpan. Hindi po ito binibigyan ng rason. Walang kamatayang pila mula sa pagpasok ng estasyon. Ito ang araw-araw na kalbaryo ni Rachel, isang call center agent. At dahil rush hour ang oras ng kanyang pagpasok, siksikan ng mga estasyon at git-gitan sa pila. Yan din marahil ang hinaing ng 600,000 na iba pang mga commuter na pinipiling sumakay sa MRT. Pagpasok mo naman sa loob, mistulang nasa pugon ka dahil sa init. Siksika na, may mga pagkakataon pang hindi gumagana ang air conditioning. Biro nga nila, papasok ang bagong ligo, lalabas kang mandirigma. Parang nakakahiya kasi alam mo yung feeling na nagigit-git ka na, nababastos ka na. Pero yun lang kasi yung best way para makarating ako sa work ko ng mas maaga. Ang lahat ng ito, araw-araw niyang tinitiis, makarating lang sa kanyang destinasyon sa loob ng 30 minutos. Ngunit hindi na raw yan ang kaso ngayon. Nitong mga nakaraang buwan, mistulang sunod-sunod na pagpalya ng MRT. Nariyan ang mga sirang riles at mas pinabagal na takbo. Sa ilang pagkakataon, napipilitan na lang ang ibang bumaba ng tren. Many in government opine realistically that I would have to agree that the worsening traffic situation could be logically addressed if Congress would also accord emergency powers to the agencies concerned. Ayon sa report ng Japan International Cooperation Agency, nasa 2.4 billion pesos kada araw o 1.2 trillion pesos kada taon ang nawawala sa ekonomiya dahil sa matinding traffic. Sa tagal ng problema ng buhol-buhol na traffic, ang mga mass transportation system gaya ng MRT sana ang maaasahan. We are now sa situation ng traffic na hindi na kahit ano pang gawin mo traffic management, hindi na talaga ma-solve yung problema. Kasi ang kailangan na natin, yung infrastructure improvement. Kabilang nga sa mga proyekto ng administrasyon ang mga bagong linya ng tren. Yun nga lang, matagal-tagal pa ang paghihintay ng mga commuter. May mga bagong linya tayo na maaring mangyari na in 2018. May mga bagong linya, may lalo-lalo na yung sinasabi nga ni Secretary na from Malolos to Calamba. At this level of growth, a level of urbanization, dapat more lines of mass transit. But that depends upon yung determination of the administration to implement the right solutions at the right time. Hanggat hindi pa tuluyang naayos sa mga kawing-kawing na problema sa transportasyon, ang mga katulad ni Rachel, aasa na lang at maghihintay sa mga pangakong sana naman ay hindi mapako. Pangulong Duterte, ang hiling ko lang po sana ay para po hindi ganun ka-hassle yung pagbiyahe po sa MRT is magkaroon po sana tayo ng panibago pa pong mga tren para po nang sa ganun is yung mga hindi na po ganun ka-hassle yung pagpasok or pagbiyahe po ng mga tao. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang aking assignment.